It's been a week since at last visited my clinic. It's been a week since we talked about the annulment. Isang linggo na rin mula nang pirmahan niya ang annulment papers na ibinigay ko. Isang linggo na rin akong nakatambay lang sa bahay at tamad na magtrabaho. All is tiring for me. Maging ang aking mga kilos ay halatang walang lakas. It seemed like I am very tired to something I don't know. Seemed bored from all the things that is happening. Maybe it is because I am pregnant. Or maybe because I've been thinking too much about Atlas and the annulment case. Masyadong inuukupan ni Atlas ang buong sistema ko. Minsan naisip kong puntahan ito at kausapin tungkol na rin sa akusasyon nito sa akin. The restraining order for him is my dad's idea. Tinanong at kinumpirma na iyon ni Dad. He insisted it for my safety, and I do understand. I sighed and looked around. I choose to stay in our greenhouse for more relaxing view. The rare plants, the hanging plants, the ornamentals, and my collections of succulents are feeding my eyes with its beautiful bloom, but I still hardly find to be happy. I still think a lot of things related to the situation I am facing. Napabuntong hininga ulit ako at binitawan ng diaryong kanina ko pahawak-hawak. I am in the front page of the newspaper. Kalat na kalat ang balitang magpapaanal ako. That the great and famous Olive Ramirez is a battered wife and has a cheater husband. Hindi ko alam kung paano kumalat ang balita. Hindi ko rin alam kung paano nila nalaman. All I think about is Atlas family. Tiyak akong nag-aalala na ang nanay nito. Tiyak ko ring nasasaktan ito sa mga nangyayari. Maging ako ay nasasaktan rin ngunit wala akong magagawa. This is what I choose and I will stand for it. Sorry I'm late. I looked at the entrance of the place and saw Creyos Montreal's smiling face. Naka-polo shirt itong blue habang nakapantalon. Napansin ko rin ang isang Piaget wristwatch sa kamay nito, maging sapatos na suot. Papalapit ito sa akin na tila modelo kung maglakad. Nakaayos rin ang buhok nito at ang natural na balbas sa muka. Hi, pasensya ka na, traffic lang. Wika nito matapos maupo sa silyang nasa tapat ko. Anyway, uso magsalita. Nakakaloko pang wika nito. Sinamaan ko ito ng tingin. Creyos will always be Creyos. Very playful and naughty. Kumindat pa ito sa akin bago inilapag ang bitbit nitong attache case. Napailing na lamang ako at nagkibit balikat. Inayos ko rin ang sarili mula sa pagkakaupo. What's the news? Tanong ko, trying to sound formal even though I want to roll my eyes to him. Nothing. Pareho kayo ng ex-husband mong matigas. Kami lang ng attorney niyang nag-uusap. How can we settle everything without your cooperation? Mahabang reklamo nito. Kaya ayaw kong magpakasal? Mahinang bulong pa nito. I sighed again after what Creyos said. Atlas is true to his words that he will let his attorney handle everything. Maging ako ay ganoon din naman ang ginawa. I also asked my dad to do the job for me and he agreed. Bakit hindi na lang natin ipahugot ang record nyo? You know, dirty tactics. Judge ang uncle mo kaya posible ang lahat, Olive. I already did the same thing way back. Madali lang din sa akin to. Suhestyon pa ni Creyos. I looked at him and nodded. He is looking at me intently too. Alam kong sa mga titig nito sa akin ay may pagdududa sa aking gagawin. Alam ko rin na alam niya ang pagbubuntis ko at kung sino ang ama nito. Nasabi niya na rin na ililihim niya ang lahat. Napaka-komplikado ng mga nangyayari sa akin kaya marahil ganoon na nga lamang ang tamang gawin. Ang totoo, pwede ko namang ipahugot at ipabura ang record namin ni Atlas. It's the easiest thing to do. Lahat sa pamilya ko ay maimpluwensyang tao kaya hindi imposible ang lahat. My grandmother extended her full support. Dinalaw din ako nito nung nakaraang araw. Even my aunt and uncle showed their undying support for me. They all accepted the decision that I made. They accepted the fate
when I cried telling them my story from the past 10 years. Sadyang ako lang itong gustong dahan-dahanin ang lahat para sa annulment process, ngunit hindi ko na rin kayang patagalin pa ang lahat. What is happening now between me and Atlas is giving me too much to think, too much stress, which is not good for me. O sige, pagsang-ayon ko sa sinabi ni Creyos. Well then, this is all settled. Kakausapin ko na lang ang abogado ni Mr. Ramirez. Tumayo si Creyos. Let's go for lunch. Libre ko. Paanyaya nito. Umiling ako at ibinalik ang titig sa dyaryo. I am afraid to go out. Mainit ang mga mata sa akin ng media. Baka ano pang mangyari sa akin. Sumimangot ito. Why do pregnant woman is very boring? I can close the resto for you, Olive. Just tell me so. Halata sa mukha ni Creyos ang inis. Gumuso ako kahit pa hindi naman niya iyon nakita dahil nasa cellphone na nito ang buong atensyon. I sighed in regrets and get up. Maybe I will set aside my worries for now. I wanted to unwind and relax for a while. But the view in our mansion isn't enough anymore. Meanwhile, I am craving sweet and spicy foods too. Okay, pasensya na. Tamad lang siguro ako magbuntis. Wika ko dito. Creyos smiled and nodded. Ngiting tagumpay ang loko. Pinauna pa ako nito palabas sa greenhouse. Hindi na rin ako nagbihis pa. My floral dress is enough for me and a simple flip-flops. Kinuha ko lang ang cellphone at pouch bag sa kwarto at sumama kay Creyos paalis para sa imbitasyon nito. Alam mo, Olive, you should exercise more often. Doktor ka, kaya alam mo dapat na masama ang magpirmi lang sa iisang lugar. Kapag kuwan ay wika ni Creyos. Nasa kahabaan kami ng Ortigas Avenue, papunta sa restaurant na gusto nito. Sinulyapon ko ito habang nagmamaneho. I understand his point and I appreciate his concern. Sadyang hindi ko pwedeng pilitin ang sarili ko sa mga bagay na hindi ko gusto. Dahil ang totoo, nangangapa pa rin ako. Sinasanay ko pa rin ang sarili ko sa lahat, sa mga nangyayari at mga mangyayari pa. We ended a fine resto in Ortigas. Cozy at homey ang ambience kaya medyo gumaan din ang pakiramdam ko. Creyos isn't joking when he said he will close a resto for me. Natawa na lang ako ng mahina nang wala ngang tao sa loob, maliban sa aming dalawa at ang mga staff ng restaurant. Pinagsabihan ko siya dahil doon. Ngunit tinawanan lang ako ng loko. See? You're smiling. Ang gwapo ko talaga. Eksaheradong wika nito. Pareho kaming nakaupo sa isang mesa at magkaharap na kumakain. He ordered a heavy meal for him, while I ordered sweet and spicy chicken and yang chow fried rice. Orange juice naman para sa inumin, habang champagne ang kay Creyos. Masyado akong ginugutom ng makulit na batang nasa sinapupunan ko, kaya medyo nagdagdagan na kahit papaano ang timbang ko, malayo sa sitwasyon ko noong nakaraang linggo. Hindi na rin ako masyadong nagsusuka kapag umaga. Nabawasan na rin ang eksaheradong kilos ni Jenny kapag duduwal ako. Everything is changing and I am coping. My life will not stop because of the bad things that is happening. Though it is hard for me now, but I know someday I can finally accept it. Finally be healed and finally be able to smile again. Genuine and pure. Someday. Ngunit sadyang may mga bagay na kailangan kong pagdaanan bago ako tuluyang makaahon sa sakit. Bago tuluyang maghilom ang puso ko mula sa mapait na nakaraan. Mga bagay na lilikha ng panibagong mga alaala. Bagong yugto at bagong simula. Mabuti man o masama. Kinabukasan ay nagsimula muli ako sa trabaho. Tulad ng dati, maaliwalas pa rin ang aking buong klinik. Maganda pa rin sa mata ang disenyo nito. Mas lalo kong naramdaman ang kapayapaan na pilit kong isinusuksok sa aking pagkatao. It's a fine day for me. I've been scanning and reading files for my patients the whole day. Sumasakit ang batok ko ngunit nakakaya ko na rin kahit papaano. Tumatanggap na rin ako ng pasyente at gumagawa ng schedule para sa kanila. Ang huli ay isang walk-in patient na halatang problemado. Her name is Layton and I can feel her agony
and pained by her words as she told me her story. Napaluha pa ako dala na rin sa marahil, siguro sa aking pagbubuntis. I sighed and stopped what I am doing. Ibinaba ko rin ang salamin at bahagyang inunat ang katawan. Hinilot ko rin ang sentido at tumingala. Medyo pagod ako maghapon ngunit ramdam ko naman ang kasiyahan. I smiled when my phone rang. Inayos ko kaagad ang aking sarili at dinampot ang aparato mula sa ibabaw ng aking kahoy na mesa. My smile widened when I read my dad's name on the screen. Agad ko iyong sinagot at masayang binati ito. Hi Dad! Bungad ko dito. Princess, are you okay? Tanong nito sa kabilang linya. Napakunot ang noo ko sa sinabi nito. Yes. Bakit po? May problema ba? No, I mean, stay where you are. Ipapasundo kita sa bodyguards ko. My dad sounded worried that my forehead creased. Ganoon pa man ay sumang-ayon pa rin ako dito. Sinulyapan ko rin ang digital clock sa aking mesa at nakitang alas 5 na ng hapon. Doon ko na lang napansin ang oras sa buong sobrang abala ko. Nako, huwag na Dad. Uuwi na po ako. Tumayo ako at isa-isang kinuha ang aking mga gamit. Napangiti pa ako nang maramdaman ang bigat sa aking tiyan kahit hindi pa naman iyon masyadong malaki. Gayunpaman ay ramdam na ramdam ko na ang buhay sa loob niyon. Bye po, I miss you. Paalam ko dito. Pinatay ko kaagad ang tawag. I closed my laptop too and leave in top of the table. I took my bag before exiting my office. Napakatahimik na ng lugar. Umuwi na rin marahil ang sekretary ko dahil wala na ito sa reception area. Pinatay ko muna ang mga ilaw bago isinarado ang aking clinic. Sanay na ako sa gawain dahil noon pa man ay ako na ang gumagawa ng tungkulin. Nakahinga ako ng maluwang nang tuluyan kong maisarado ang establishmento. Ngunit napalis ang ngiti na iyon nang lumingon ako at nakita si Trina sa aking likuran. She looked problematic and stressed. Mariin din ang mga titig nito sa akin na halatang galit. What are you doing here? Tanong ko. Nakaramdam ako ng takot ngunit pilit kong pinakalma ang sarili. Wala akong kasalanan kay Trina, kaya hindi dapat ako mangamba. Hindi ka pa masaya na hiwalayan si Atlas? Pati negosyo ko pinasara mo? Napakawalang hiya mo talaga. What Trina said caught me off. I don't know what she's talking about. Magsasalita na sana ako nang mabilis itong makalapit sa akin at mabilis akong nahawakan sa buhok. Hinila niya iyon at itinulak ako ng malakas. Napaigik ako dahil sa sakit na ginawa nito. Sobrang sakit ng balakang ko nang tumama ito sa semento. Hindi pa ito nakontento at dinaganan din ako nito at pinagsasampal. Tama na! Sigaw ko. Pilit ko ring nilalabanan ang ginagawa nito sa akin. Ngunit sadyang malakas si Trina. She towered me and pulled my hair, slapped my face that made my head dizzy. Nahihilo man ako at nanghihina. Lumaban pa rin ako. Lumaban ako hanggang sa naiyak na lamang ako dahil sa ginagawa nito. Sumigaw ako sa malakas kong pagtutol nang tumayo ito sa aking harapan. Para yan sa pagiging selfish mo. Nanlilisik ang mga matang wika nito. Tama na, please. I pleaded. I lost my words when Trina started kicking me. Napakasakit habang sapuko ang aking tiyan. I am lying on the ground and helpless. I am wailing and pleading to stop her, but she didn't. I am praying for my baby to hold tight, but as the unbearable pain, I lost my will. Sana mawala na lang din ako. Sana maglaho na lang din ako. The unbearable pain is killing my being. The sound and my cries and pleading is nothing compared to the silent scar within me. Deep and lasting scar that is always with me. My heart is hurting. My body is hurting. But I want my baby to be fine. Kahit ang anak ko na lang, huwag na ako. Halos maubusan ako ng ulirat sa ginagawa ni Trina sa akin. Ngunit nangingibabaw pa rin ang kagustuhan kong makalayo at mailigtas ang anak ko. I prayed and hoped that someone will find and help me. Kahit ngayon lang. Olive! I heard at last screamed, but
I am too tired to even look around. Ni hindi ko na nga halos kayang ibuka ang aking mga mata. Basta't naramdaman ko na lang na natigil na ang pananakit ni Trina sa akin. Marahil napagod na ito, o marahil umalis na ito. Alin man sa dalawa, hindi pa rin napapanatag ang loob ko. I am still holding my belly while lying on the floor. I'm sobbing softly when someone grabbed me from my back. Alam kong lalaki iyon, base na rin sa laki ng braso nito. Mas lalo kong nakumpirma kung sino iyon nang maamoy ko ang pabango nito. Sa nanlalabong paningin ay nakita ko ang mukha ni Atlas nang buksan ko ang aking mga mata. But I can't open my eyes fully because of the unbearable pain. Umungol ako at pumikit muli. Hindi ko na kaya pero kailangan kong magpakatatag. Oh my God! You're bleeding! Wika nito. Hindi ko man nakikita, ramdam ko ang pag-aalala sa boses nito. Naramdaman ko ring inilapag ako nito sa isang malambot na bagay. Walang lakas kong isinandal ang aking likod. Napaigik ako nang sumikod na naman ang sakit. Nangangatal ang aking pakiramdam at pagod na pagod. Pinilit ko ring pakalmahin ang aking sarili kahit papaano. I need to be strong. I want to be strong for my baby. Atlas! Yung baby ko! Hold tight, hold tight. Mariing wika nito. Ilang sandali ay mabilis na itong pinaandar ang sasakyan. I felt him too much my hand. I heard him curse non-stop. Malulutong na mura na tila galit na galit. I can hear his agony. I tried not to sleep but the unbearable feeling succumbed inside my being. I slowly closed my eyes and forget everything. Nagising akong nasa loob na ng hospital. My body is still aching, but it is bearable than the last time. Nang ilibit ko ang paningin ay puro puti ang nakikita ko, the usual facade of a private room in the hospital. Nakita ko rin kaagad si Daddy na nakatanghod sa akin. He is holding my hand. Concern is written in his whole face. Dad, yung baby ko. I asked. My voice cracked and I am in verge of crying. It's fine, anak. No need to worry. Sagot naman ito. Kinalas nito ang pagkakahawak sa aking kamay at hinawakan ang aking noo. Good thing you're already awake. Pinag-alala mo ko, anak. You slept for 3 days. Mahabang wika nito. Nagulat ako sa sinabi ni Dad. Kapag kuwan ay tumango na lamang ako. Marahil sa sobrang pagod at sakit na dinanas ko kay Trina, ay ganoon na ngang nangyari sa akin. Ang mahalaga, maayos ang anak ko kahit pa dumanas ito ng kalupitan sa kamay ng iba. You're stronger than Mama. Bulong ko. I looked at Dad and smiled. He nodded and smiled back at me. Nasa ganoong kaming posisyon nang bumukas ang pinto ng kwarto. I instantly looked at the door and saw Atlas heading towards our direction. Holding a basket in his right hand. His eyes looked directly through me, piercing through my soul, but I know better. I looked at him, too, with the same intensity. Anong ginagawa mo dito? Tanong ko nang tuluyan itong makalapit katabi ni Daddy. Dad? Baling ko naman kay Dad. Iha, don't stress yourself too much. Bawal sa'yo. Please. Saka na natin pag-usapan. Mahinang wika nito. His eyes were pleading. Nilingon rin nito si Atlas at tinapik sa braso. Napakunot ang noo ko. I don't know what's happening. Lalo na nang iwan ito at ako at si Atlas sa loob ng kwarto. Gusto kong magprotesta ngunit inaalala ko ang kalagayan ko. I don't want to take risk in my situation. Baka mapasama palalo sa kalagayan ko. Nanatili ang katahimikan sa aming dalawa ni Atlas. Parehong pinapakiramdaman ng isa't isa. I don't have anything to say to him, either that we both stared at each other for a moment. Na para bang sa pamamagitan niyon maramdaman niya ang lahat ng sakit na pinaranas nila sa akin mula pa noon. Kung wala ka mang sasabihin, makakaalis ka na. Mariing wika ko kapag kuwan. Inayos ko rin ang aking sarili at isinandal ang aking likod sa headboard ng kama.
I looked to the other side of the room to ignore Atlas' presence. Siya man ang nagdala sa akin sa ospital. Hindi pa rin ito maikakaila na ang kabit niya ang dahilan kung bakit muntik na akong malagay sa peligro. Maging ang baby sa sinapupunan ko. Naikuyom ko na lamang ang aking mga palad dahil sa naisip. Habang naaalala ang tagpong iyon, I will surely get back to Trina. Kung napagbigyan ko siya noon ay hindi na pwede ngayon. Hinding-hindi na. Alang-alang sa anak ko. I don't know. Mahinang wika ni Atlas. Natigil ang anumang iniisip ko nang magsalita si Atlas. I shifted my gaze and looked at him. My forehead creased. I am puzzled. Ngunit, saglit lang ay nakuha ko rin ang gusto nitong sabihin. Natawa na lamang ako ng mahina habang napapailing. So now that, you know, pwede ka nang umalis. Walang kasing lamig na wika ko. Can you please stop being sarcastic? Mag-usap naman tayo ng maayos, Olive. Mariing wika ni Atlas. Wala na tayong pag-uusapan, Atlas. Hiwalay na tayo kaya tapos na ang lahat. Wika ko. What about the baby? Iritadong tanong nito. I laughed sarcastically and looked at Atlas with disbelief. Naaalala ko na naman ang pait ng unang beses na sinabi niyang hinding-hindi niya gugustuhing magkaanak sa akin. That was our wedding night. He slapped me with his words and left me in the room crying. You have nothing to do with it. Kaya kong palakahin ang anak ko. Mariing wika ko. I looked intently through his eyes. I am certain and determined for keeping him away from me. Away from my baby. Hindi tama yan, Olive. Malakas na wika nito. Lumapit din ito sa aking kama habang kuyom ang mga kamao. I can feel his rage. Don't you think it's unfair, Olive? Ang unfair ay noong minahal lang naman kita, pero sinasaktan mo lang ako. I touched my belly. Ayaw kong pati ang anak ko, saktan mo rin, Atlas. Ayaw kong pati siya, saktan ang kabit mo. I paused. I can feel my heart ache. The lump in my throat is inevitable. Palagi na lang kapag nag-uusap kami ni Atlas ng ganito, ay nasasaktan ako. I looked away and sighed. Hindi maganda sa akin ang mapagod at ma-stress. Pinilit ko ring pakalmahin ang sarili sa namumuo na namang paninikip ng dibdib. Siguro nga mali ang magmahal ng taong hindi ka mahal. Masasaktan ka, luluha at aasa. But nothing is perfect in this world. May mga bagay at pagkakataon na kahit anong pilit mong ilayo ang sarili, ay mas lalo ka namang mahuhulog sa kumunoy. Alam mo na ang mangyayari at kahihinatnan pero nagpatuloy ka pa rin. Selfishness. Katulad na katulad sa nangyari sa akin. I love and I hope. But in the end, I am still the loser. I lost the challenge. Ako pa rin ang unang sumuko. Ako pa rin ang unang umiyak. Ako ang unang bumitaw. Mahal kita, Olive. I smiled bitterly without looking at Atlas. Sana hindi na lang sinabi. Sana hindi na lang binigkas ang mga kataga. Sana hindi ko na lang narinig. Dahil ang totoo, nasasaktan ako. Dahil alam kong hindi totoo. Nagpakawala ako ng isang malalim na paghinga. Sinikap ko ring pakalmahin ang sarili sa nagbabadyang galit na namumuo sa aking kalooban. Ipinikit ko rin ang aking mga mata at bahagyang isinandal ang aking likod sa aking kinauupuan. Dumilat ako nang marinig ang pagbukas ng pinto ng sasakyan sa aking tabi. Ibinaling ko ang aking paningin at nakita ko kaagad ang mariniing tingin ni Creyos sa akin. He was looking at me intently. Concern was evident in his eyes. Sigurado ka bang gagawin mo to? Tanong nito. Tumango ako. I looked at Creyos' eyes too, with the same intensity. I am very sure about the thing that I will do. I already prepared for this. I think about it as well, and it all ends here. Sa harap ng isang malaki at malapad na gusali na pawang napapalibutan ng matataas na konkretong harang. Yes, wika ko pagkatapos ng ilang sandali. I form my hand into a fist and go out of the car.
Nauna akong maglakad kay Creyos, ngunit nang mapansin kong hindi ito nakasunod sa akin, ay nilingon ko ito sa aking likuran. I saw him looking at me with disbelief. His hands are both inside his pocket. Nakasimpleng jeans lamang ito at polo shirt, ngunit halata pa rin ang kakaiba nitong karisma. Naglakad ito papalapit at tumigil ilang dipa mula sa akin. You don't need to do this, Olive. Wika nito. Kumunot ang noo ko. Creyos is towering me that I need to look up just to see him. Kitang-kita ko ang pag-aalangan sa mukha nito. His eyes are pleading, trying to convince me to stop, but I am more than decided. Walang sino man ang maaaring bumali niyon. What? Tanong ko matapos ang ilang sandaling katahimikan. I look at the building's entrance. There are 4 cops looking and waiting for us. Mga unipormadong pulis na maghahatid sa amin papasok sa lugar. Let's go, Creyos! Mariingwig ako dito. Wearing all black, I headed to the cops. Black slacks, black polo shirt, and black flat sandals. I wore black lipstick to emphasize sophistication and elegance. My hair is tightly bun with wayfarers on top of my head, walking straight and head high, like a ruthless person in a movie. Expressionless, and my strict aura is still evident. Creyos greeted the cops before they guided us inside the building. The place is dark and is lighted by dim lights. It is all made with concrete walls. We walk in a small pathway from the back of the jail before we reach our destination. Dito po, ma'am. Wika ng isa sa kasama naming pulis. Tumango ako. I sighed heavily and touched my belly. It's been a month since that day happened. Since Trina almost killed me and my baby. It's been a month since my dad sent her to prison. A month of me and at last totally parted ways. Nalaman ko kay dad ang lahat. He is the one who closed Trina's cafe. My grandmother banned her in all malls and chains. Hindi na rin siya maaari pang kumuha ng kahit anong permit dahil hinaharang mismo ito ng pamilya ko. They did everything to Trina that she suffered enough that resulted to things she did to me. Nang buksan nito ang nakapinid na pinto ay tiningnan ko ang katabi kong si Creyos. Nakatingin din ito sa akin at agad na inalalayan ako papasok. Alam marahil nito na kailangan ko ng suporta sa gagawin. Creyos might be pissed, but I know he understands where I'm coming from. Pumasok kami sa loob. A small room greeted my sight. Isang kwartong wala man lang kahit ano maliban sa aircon na nasa dingding. Isang lamesa na yari sa kahoy at plywood at bangko na plastic. Puti ang kulay ng pintura ng lugar, ngunit marumi na iyon dahil marahil sa katagalan na ng panahon. But what caught my attention is the person sitting on the plastic chair. Her hands are on top of the table. Nakaposas iyon at pinagsalikop. Nakatungo ang ulo nito sa mesa, habang sabog ang buhok na tumatakip sa mukha nito. She wears the orange clothes for inmates. Salcedo! Malakas na bigkas ng kasama naming pulis. Trina slowly got up and looked directly at us. I felt my body tremble, not in fear, but in anticipation. I also felt Creyos hold me tight. I whispered that thank you to him and nodded. Creyos guided me to walk closely to the table in front of Trina. Nang makalapit ay mas nabistahan ko si Trina ng mabuti. Nakatayo ako ilang dipa mula dito, kaya kitang-kita ko ang pagbabago sa anyo nito. Sophistication isn't in her anymore. Wala na rin ang pinagmamalaki nitong class sa akin. All I could see right now is a wrecked and haggard Trina. Plain face without any trace of makeup, dry lips, black eye bags that might be a result of lack of sleep, magulong buhok na dati ay tuwid na tuwid. Pumayat din ito sa aking paningin. Halatang naninibago ito sa bagong buhay na tinatamasa nito ngayon. Trina looks stressful, but her eyes were blazing with anger. Anger that is directed to me. Tumayo ito at inayos ang sariling buhok gamit ang mga braso. Kahit nahihirapan ay nagawa pa rin ito iyon. Nang matapos ay mariin pa rin ang titig na iginawad dito sa akin.
Masaya ka na ba ngayon? You did this to me. Wala kang puso. Wala kang kwenta. Sinampal ko si Trina sa magkabilang pisngi. I didn't even regret doing it. Seeing how he widened her eyes to me and screamed like crazy, I know she deserved it. She called me names which is not true. She accused me of things I didn't even know. Baliw ka na, mariing wika ko. You are the heartless one, Trina. Pinaubaya ko na sa'yo si Atlas. Gusto mo pang saktan ako at ang anak ko? You are desperate. Mahaba at mariin kong wika. I paused and gasped for air. Naninikip ang dibdib ko at ang kaninang pinipigilang galit ay tuluyan ng umalpas. Pinilit ko mang pakalmahin ang sarili ngunit ang damdamin na matagal nang nakabaon para kay Trina ay nangingibabay. I lost it. I lost my control and it slipped. Trina looked back at me. Nanlilisik ang mga mata nito nang tingnan ako. I saw her cheeks reddened because of what I did. Her hands that are handcuffed were on her chest. I saw her shook her head and laughed sarcastically. She looked crazy. Para bang masyadong nakakatawa ang nasa isip nito, na tila wala nang balak tumigil. Bumalik din ito sa kinauupuan kanina at doon nagpatuloy sa pagtawa. Pagkatapos magsawa sa ginagawa ay matalim ang muling titig nito sa akin. Ang tanga-tanga mo, Olive. Sa sobrang katangahan mo, iniwan mo si Atlas. Ikaw na mamamatay tao. Ikaw ang dapat makulong hindi ako. Sigaw nito. Rhea stopped me when I am about to walk closely to Trina. Hinawakan nito ang aking bewang gamit ang isang kamay. Kaya naman, nilingon ko ito sa aking likuran. Nagtataka ko itong tiningnan. I saw him shook his head. Tama na, Olive. Nakagantay ka na. Mahinang anas nito. Katulad kanina ay nag-aalalang tingin ang iginawad nito sa akin. Umuwi na tayo, please. Pakiusap nito. Umiling ako. I'm sorry, Chris. But just this once. Para sa akin at sa baby ko. Please. Chris released a heavy sigh and nodded. Pinakawalan niya rin ako at lumayo ng bahagya. I looked at Trina again and saw her looking at me too. Naroon pa rin ang nakakalokong ngiti nito sa labi habang umiiling. I walked closely to the table and put my two hands on top of it. I am towering Trina that she needs to look up just to see me. Mariin pa rin ang titig nito sa akin ngunit mas mariin ang titig ko sa kanya. You deserve all of this, Trina. Kulang pa sa lahat ang ginawa mo sa akin. Sinampal ko ulit ito sa muka. Dapat sa mga katulad mong kabit, lumulugar. I slapped her again and she accepted it. I slapped her again and again until my heart content, but my feelings still the same. I may look desperate but I want to do this. Sa rami ng mga pagkakataon na pinalampas ko kahit papaano ay gusto kong makaganti. Gusto ko siyang saktan. Gusto kong ipamukha sa kanya na kahit kailan, siya pa rin ang talo sa aming dalawa. Na sa akin pa rin ang huling halakhak. Ngunit kapag naaalala ko ang punot dulo kung bakit kami napunta sa ganito, nanghihina ako. Nawawala ang lahat ng tapang ko na napapalitan niyo ng pait. Dahil ang totoo, ako ang talo. Ako ang talo dahil hindi ako ang mahal ng taong mahal ko.